Bisperas ng Libing. Isinulat ni Miss Syra. Tagalog Horror Story. Madilim ang langit ng gabing iyon. Parang ayaw ding sumikat ng buwan. Sa lumang bahay sa gilid ng baryo ng San Gerardo, nagtitipon ang pamilya ni Lola Nina para sa huling gabi ng lamay. Si Lola Nina matandang kilala sa baryo bilang mabait pero misteryosa. Marami siyang alam na dasal, orasyon, at mga bawal na hindi maintindihan ng mga bata noon. Pero sabi ng matatanda, may alam yang si Lola na hindi para sa lahat. Nasa gitna ng sala ang kabaong, kahoy na may kulay itim, makintab at napapalibutan ng kandilang puti. May amoy ng insenso at bulaklak na parang pumapait sa ilong. Tahimik lang si Tita Lisa habang nagro-rosaryo. Si Kuya Mark abala sa cellphone at si Aling Berta, kapitbahay na kilala sa baryo bilang nakakaramdam, nakaupo sa tabi ng kabaong. "Huwag kayong mag-iwan ng kandila na patay," sabi ni Aling Berta. "Baka may sumama sa kanya." Napatingin si Mark, nakangiti. "Tita, baka multo lang ni Lola yan, gusto pa ng ilaw." Hindi sumagot si Aling Berta, ngunit ngumiti lang ng tipid, pero nanilisik ang mata. "Mark, huwag mong biruin ng patay, may nakikinig." Bandang 12:00 ng gabi, tahimik ang paligid nang biglang marinig nila ang mahina ngunit malinaw na katok mula sa labas. Tumigil ang lahat, walang humihinga. "Sino yun?" sigaw ni Tita Lisa. "Baka kapitbahay lang," sagot ni Mark, sabay tumingin sa labas. Pero nang silipin niya sa bintana, walang tao. Tanging hangin lang ang gumagalaw sa mga dahon ng mga mangga sa labas. Bumalik siya sa upuan, pero napansin niyang nakatayo si Aling Berta sa tabi ng kabaong. Nakahawak sa rosaryo, nakapikit, may binubulong. "Hindi pa siya tahimik," sabi ni Aling Berta. "May naiwan pa siyang kailangan." Pagkalipas ng ilang minuto, narinig nila ulit ang tunog. Ngayon ay mula sa loob ng bahay. Parang mula mismo sa loob ng kabaong. "Narinig mo yun?" bulong ni Mark. "Oo," sagot ni Tita Lisa, nanginginig. "Baka hangin lang." Nilapitan ni Mark ang kabaong, bahagyang nakangiti. "Lola, ako to, si Mark. Namimiss mo na agad ako." Biglang umihip ang malamig na hangin, sabay patay ng lahat ng kandila. Nabalot ng dilim ang buong bahay. Mula sa dilim, may tunog ng kuko, kumakaluskos sa kahoy ng kabaong. Nagsindi si Mark ng flashlight. Nang tumama ang ilaw sa kabaong, nakabukas ang takip. Wala na si Lola. Walang bangkay sa loob, tanging bulaklak, rosaryo at putol na piraso ng belo. Tumakbo si Tita Lisa papunta sa altar, umiyak. "Diyos ko, nasaan na ang nanay ko?" Si Mark naman nanginginig, pero pinipilit ngumiti. "Baka kinuha ng punerarya, o baka prank lang to." Pero mula sa kusina, narinig nila ang tunog ng mga pinggan na nahulog. Sabay sumunod ang maharang tinig ng matanda. "Sino ang kumuha ng singsing ko?" Napako si Mark. Dahan-dahan niyang hinugod sa bulsa ang gintong singsing na suot ni Lola noon. "Kinuha niya ito kanina, biro lang daw." "Tangina," bulong niya. "Ibabalik ko na." Lumipat siya sa kabaong, nanginginig ang kamay. Ibinaba niya ang singsing sa ibabaw ng bulak. Pero nang inilipat niya ito, may malamig na kamay na humawak sa pulso niya. "Ibalik mo bago mag-umaga." Tumakbo si Mark palabas, sumigaw, ngunit paglabas niya ng bahay, iba na ang paligid. Madilim pa rin, pero wala ng baryo. Tanging sementeryo lang sa paligid. Sa gitna nito, isang bagong hukay na may lapida. Mark de la Cruz, 2001 to 2023. Nabukasan, araw ng libing ni Lola Nina. Tahimik lang ang pamilya, ngunit isa ang napansin ni Tita Lisa.
Sa loob ng kabaong, dalawa na ang larawan. Si Lola Nina at si Mark magkatabi, parehong nakangiti, at sa likod ng larawan may nakasulat na tinta ng dugo. Huwag mong pag-interesan ang pag-aari ng patay.